Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay. Ako po si Julian at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin magkakabarkada nung alukin kami ng inuman ng bagong lipat sa aming baryo. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong pangalan ng baryo upang maprotektahan ang pribadong buhay ng mga residente. Taong 1982, liblib pa ang aming baryo at malayo pa sa mabilis na pag-unlad. Merong mga bahagi ng kabahayan na walang kuryente, maging mga telebisyon. Mabuti na lang at kahit papaano ay may kakayahan ng aking pamilya na magkaroon ng kuryente sa aming bahay. Wala naman kaming telebisyon pero meron kaming radyo na pinakikinggan upang makasagap ng balita at mga awitin. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo at pinili ko na lang na tumulong sa paghahanap buhay sa aking mga magulang. Wala pa akong nobya at ang inuuna kong iprioridad ay ang pagtulong at pagsuporta sa aking pamilya, maging sa pinansyal man o emosyonal. Dalawa lang kami magkapatid ni Minerva at nasa sekundarya pa siya noong mga panahong yon. Matyaga siya sa pag-aaral. Masasabi kong may natural na kagandahan ng aking kapatid, kaya maraming gustong maligaw sa kanya. Kaso ay ayaw pa niyang magpaligaw sapagkat medyo may pagkaisip bata pa siya. Kung ano-anong mararangal na trabaho ang pinasok ko para makatulong ako sa pagdagdag ng panggastos namin sa bahay. Naging pahinante ako, kargador sa palengke, mag-uuling, mangingisda at mangangahoy. Pero noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho ako sa construction sa Karatig Bayan. Medyo mas maunlad kumpara sa aming baryo ang naturang bayan, kaya umupa na ako ng bahay doon kasama ang aking mga katrabaho. Umuwi na lang ako tuwing Sabado at Linggo sa aming bahay. Sumasama naman ako sa aking ama sa pangingisda sa laot upang mayroong kaming maibenta sa merkado at may ulam kami sa hapon. Lumipas pa ang ilang linggo at meron kaming naging kapitbahay. Isa siyang binatang nagngangalang Hector. May 4 na bahay ang pagitan niya mula sa aming bahay. Sa pagkakaalam ko pa ay dating bahay ng isang may kayang negosyanteng mag-asawa na ilang buwan lang ay umalis na at nagtungo sa Maynila upang makapagtrabaho. Sa mga lumipas na araw ay wala akong masyadong nasasagap na balita ukol sa bagong lipat na binata. Pero noong dumating ang isang araw ay nasorpresa kami mag-ama nang magkasabay namin siyang naglalakad sa may tabing dagat at may bitbit na mga isda. Meron palang mangingisdang nakapalagay ang loob niya at nagkulang magbigay ng mga isda. Nakisabay siya sa aming paglalakad at hindi siya nahiyang makipagkwentuhan sa amin. Ayon sa kanya, kamag-anak niya ang mag-asawang negosyante kaya hindi na siya pinaupa ng mga to. Sa katunayan ay naghahanap siya ng trabaho at gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan sa aming baryo. Mula pa pala sa Siquijor ang kanyang pamilya at talagang isang kahig isang tuka ang kanilang pamumuhay. Kaya kung saan saang lugar siya napapadpad para lang makapagtrabaho at may mapagkakitaan. Hanggang sa makarating siya sa liblib naming baryo. Sa pagkakataong yon ay naisip ko na naghanap ang aming boss ng isa pang trabahador sa construction at kinulang kami sa tauhan nitong mga nakaraang buwan. Kaya tinanong ko si Hector kung marunong siya sa mga gawaing pang construction. Ngumiti siya sa akin at sinabing kayod marino din siya katulad ko. Marami na rin siyang naging legal na trabaho kaya sanay na siya sa hirap at iba't ibang uri ng gawain. Natuwa siya at nagpasalamat sa akin kaya naman sa kasunod na araw ay isinama ko siya sa trabaho at ipinakilala sa aming boss. Kaagad siyang natanggap sa trabaho sapagkat kulang kami sa trabahador. Mabait at marunong makisama si Hector. Madali niyang nakasundo ang aking mga katrabaho. Nahuli din niya ang kiliti ng aming boss, kaya naman mabilis namin siyang nakasama sa aming mga inuman sa tuwing sumasapit ang araw na wala kaming pasok. Sa unang inuman namin ay dumayo kami sa bahay ng katrabaho ko na si Edmond, kasama namin si Hector.
Si Hector ang naging tanggero namin at talagang magaling siyang bumangka sa inuman. Marami siyang kwento at pansin ko na hindi siya basta-basta nalalasing pero sobra ang kanyang kadaldalan. Naikwento niya sa akin na may mga humahabol din na kadalagahan sa kanya pero talagang wala siyang magustuhan sa kanila. Hindi naman may kakailang gwapo si Hector at may pagkamistiso siya. Matipuno rin ang pangangatawan kaya hindi malayong may magka-interes nga sa kanya ng mga kadalagahan. Balita ko pa noon ay humanga din sa kanya ang kapatid na dalaga ni Edmond. Gayon din ang kapitbahay namin si Perla. Pero ni isa sa kanila ay wala siyang pinagtangkaang ligawan. Paliwanag niya sa amin ay hindi pa dumarating ang babae magpapatibok ng kanyang puso. Kung saan-saan pa napupunta ang direksyon ng aming usapan. Hanggang sa kami na lang dalawa ang natitirang matibay sa inuman. Sanay na sanay din siya sa puyatan. Inabot na kami ng hating gabi at kita ko na hindi man lang siya nalalasing. Ginising namin ang aming mga kainuman at tinulungang makatayo. Nagtulong muna kami sa pagliligpit ng mga pinag-inuman bago nagpaalam sa pamilya ni Edmond. Isa-isa namin inihatid ni Hector ang mga kasamahan namin at masaya kaming nagpatuloy sa kwentuhan. Nalaman ko na batikang tanggero si Hector sa Siquijor at hindi siya madaling malasing kahit iba't ibang mga alak ang sabay-sabay niyang inumin. Napuno ako ng kuryosidad at naisip ko na pugad ng mga manlalason, mangkukulam, mambabarang at maging mga aswang ang Siquijor. Kaya naman itanong ko kay Hector ang tungkol sa ganoong mga paniniwala sa kanyang lugar. Nabanggit niya sa akin na maraming kababalaghan ang nagaganap sa kanyang bayan, subalit hindi siya katulad ng iniisip ko. Isa lang siyang ordinaryong tao at malinis ang kanyang hangarin sa pakikipagkaibigan sa amin at makatulong sa pamilya niya na magkaroon ng maginhawang buhay. Ramdam ko naman na totoo ang mga sinasabi niya sa akin at napatunayan ang pagiging matapat niya bilang kaibigan sa akin. May mga pagkakataong nagbibigay siya ng ulam sa aming bahay. Kung minsan naman ay iniimbitahan namin siyang kumain at makipag-inuman sa aking ama. Itinuring na namin siyang kapamilya pero hindi nagtagal ay medyo nagbago na ang lahat. Dumating ang isang araw at merong akong niligawan na anak ng tanod sa aming baryo. Criselda ang kanyang pangalan. Nakatapos na siya sa pag-aaral at tumuntong na siya sa paghahanap buhay ng kanyang ina. Hindi rin naman tumagal ang panliligaw ko sa kanya at naging magkasintahan kaming dalawa at madalas siyang bumibisita sa aming trabaho. Pinaghahanda niya ako ng mga pabaong masarap na pananghalian o di kaya ay merienda. Sinusobrahan niya ang pagkain para may bahagi ako sa aking katrabaho. Nakilala din niya si Hector at sa kasamaang palad ay naramdaman ko na may lihim siyang pagtingin kay Criselda. Subalit pinalampas ko iyon at inisip na hindi ko magagawa at hindi ako magagawang traidorin ni Hector. Marahil ay mababaw na paghanga lang ang nararamdaman niya kay Criselda at kusa iyong mawawala kapag nakatagpo na siya ng ibang babaeng mamahalin. Kaya lang ay medyo nahihiwagaan na ako sa mga nangyayari sa aming mga katrabaho. Isang beses na sumama ako sa inuman sa bahay ni Lito na aming katrabaho. Wala si Hector sapagkat nagpaalam siya sa amin na meron siyang mahalagang aasikasuhin. Nauobserbahan ko na medyo nagbago ang aura ni Lito. Naging seryoso siya at medyo tahimik kumpara noong una na masayahin siya at palabiro sa aming lahat. Panay karni din ang halos kinakain niya sa loob ng ilang linggo na nakalipas. Naging maiksi ang kanyang pasensya at madalas siyang magutumin. Saglit ako nagpaalam sa kanila na masayang nagiinuman sa harap ng bahay. Nagtungo ako sa likod bahay ni Lito upang umihi. Nang makatapos ako sa pag-ihi, ay maingat akong lumabas sa parikuran. Subalit nagulat ako at natigilan sa isang tabi noong may napansin akong isang mabalahibong nilalang na tila may nilalapa sa tabi ng isang puno ng saging. Mukhang sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. Hindi man lang ako kumurap habang pinapanood ang mga kinikilos ng naturang nilalang. Makalipas ang ilang sandali,
Tumayo ito at kitang-kita ko na si Lito ang naturang nilalang. Pinahid niya ang kanyang bibig na punong-puno ng dugo. Halos maduwal ako nang makitang nilantakan niya ang isang pusa na wakwak ang tiyan at nakalabas ang laman loob. Nagkubli ako sa may gawing tagiliran upang hindi niya ako makita. Pinanood ko siya na pumasok sa loob ng bahay na parang walang kakaibang nangyari bago pa ako lumakad patungo sa harap ng bahay. Kahit kinakabahan ako ay pinilit kong tibayan ang aking kalooban upang makontrol ko ang takot na aking nararamdaman. Bumalik ako sa inuman at napansin ko na medyo nalasing na ang mga katrabaho ko. Pasimple akong nagpaalam kay Lito at nagdahilan ako na medyo masama ang sirkulasyon ng sikmura ko. Ayaw pa sana niya akong payagang umalis pero nagpumilit akong umuwi sapagkat kailangan na naming lumaot kinabukasan. Wala na rin naman siyang nagawa kung hindi hayaan akong umuwi mag-isa sa aming bahay. Kinabukasan, maaga kaming lumaot sa dagat ng aking ama. Gumugulo pa rin sa isip ko ang mga nasaksiyan ko sa nagdaang gabi. Gusto kong magsumbong sa aking ama ukol sa ginawa ni Lito kaso nag-alangan ako na baka unahan ako ng takot. May nakausap kaming kapwa mangingisda at napag-alaman namin na nagkagulo ang pamilya ni Lito sapagkat kamuntik na palang patayin ni Lito ang kanyang ina na mahimbing nang natutulog sa kwarto. Naganap iyon matapos ng inuman sa bahay ni Lito. Maraming kalmot at pasang natamo ang ina ni Lito, kaya naman humingi ng tulong ang kanilang pamilya sa mga kapitbahay upang mapigilan si Lito. Nagmukha na itong halimaw, tinubuan ng malalagong balahibo, lumabas ang malalapot na laway mula sa kanyang bibig at mukha siyang nababaliw. Itinali ng mga kapitbahay si Lito sa kanyang kama at tumawag sila ng manggagamot. Subalit naging malakas si Lito at nagawa niyang tumakas sa kanilang bahay bago pa dumating ang manggagamot. Simula ng araw na yon ay naging mapanuri na ako sa aking mga katrabaho. Napagkamalan ko pa si Elmer ang aswang sapagkat kakaiba rin ang kanyang kinikilos sa mga nagdaang araw. Nahalin tulad ang mga ugali ito kay Lito, kaya naisip ko na baka kumain na rin ito ng hilaw na karne. Lumipat naman ng bahay si Lito pero hindi siya nagkukwento sa amin sa tunay na nangyari sa kanya pati sa pamilya niya. Bukod kay Lito ay madalas kong napapansin si Elmer na matalim din siya kung makatingin sa aming lahat. Pero madalas niyang nakakasama si Hector sa hindi malamang kadahilanan. Nagtataka na lang ako kung bakit naging malapit sila sa isa't isa at halos umiiwas na sa amin si Lito. Nagbago din ang pakikisama sa akin ni Hector. Bahagya siyang dumistansya sa akin at pansin ko na palagi siyang dumidikit kay Criselda sa tuwing bumibisita ito sa amin. Panay ang pagkukwento at pangungulit niya rito kaya naman sa tuwing tumatabi ako kay Criselda ay bahagya siyang lumalayo. Pakiramdam ko ay may masama siyang motibo sa pakikipagkaibigan sa aking nobya. Kung hahayaan ko silang maging malapit sa isa't isa ay magkakaroon ng malaking problema. Hindi na rin ako sumasama sa inuman sa tuwing nakakasama si Hector. Dumating pa ang araw na hindi na ako nakapagpigil at sumabog na ako sa galit. Kamuntik na kami mag-away habang nasa oras ng trabaho. Pansin ko na gusto niyang sulutin sa akin si Criselda, kaya binakuran ko ang aking kasintahan subalit laking gulat ko na lang na malamang nahulog ang loob ni Criselda kay Hector. Sa tuwing magkausap kami ay wala siyang bukang bibig kung hindi ang pangalan ni Hector. Natuturete na ako at kung minsan ay pinagsisimulan pa namin ng away hanggang sa mauwi sa tampuhan. Hindi nagtagal ay naging mainitin ang ulo sa akin ng boss namin. Kaunting pagkakamali ko lang ay parati niya ako nasisermonan. Inalam ko kung bakit ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Nagsumbong sa akin si Edmond at narinig niya sa usapan ni Lito at Hector na sumisipsip pala si Hector sa aming boss at kung ano-anong paninira at kasinungalingan ang mga sinasabi nito sa labag sa akin para madalas na nagagalit sa akin ang aming boss at walang araw na hindi ako nito nasisermonan. Pinapasama niya ang imahe ko sa aking trabaho, bagay na palaisipan para sa akin. Hindi ko malaman kung ano nga
Pinakisama ko sa kanyang masama at kung bakit niya ako ginaganito. Pinapakitaan ng kasamaan ng pag-uugali. Pasimple naman akong binulungan ni Edmond at sinabi niya na baka naiinggit o nagsiselos sa akin si Hector sapagkat meron akong magandang nobya at kanang kamay ako ng aming boss. Ayoko na sanang paniwalaan ang mga sinabi niya kaya mas minabuti ko na lang na umiwas kay Hector. Nahati ang aming barkadahan at si Lito ang madalas na nakakasama at kasangga ni Hector, samantalang ako naman ay kasama ng iba pa naming mga katrabahadora. Hindi ko kinastigo si Hector at nakisama pa rin ako sa kanya ng maayos sa kabila ng lahat ng mga naririnig ko sa aking mga kasamahan. Wala naman ako masyadong napapansing kasamaang pag-uugali, maliban na lang sa biro niya nga nakakasakit at medyo patama sa akin. Nagbabago ang aura niya sa tuwing dumarating si Criselda at para bang maamong tupa na panay ang ngiti at akbay sa akin na para bang aso. Pakitang tao lamang ang ginagawa niya at sa tuwing umaalis si Criselda ay bumabalik siya sa dati niyang ugali. Kumakalas siya sa pakikisama sa akin at madalas na si Lito ang kanyang kinakausap. Dumating ang araw ng kinatatakutan ko at mukhang nagkatotoo na ang mga sinabi sa akin ni Edmond. Nakipaghiwalay sa akin si Criselda. Paliwanag niya ay nakakasakal na ang aking ginagawa. Sa pagsiselos ko at pambabakod sa kanya pero ang totoo ay sumama siya kay Hector at nagawa pa nilang magtaksil sa aming relasyon. Hindi na talaga ako nagpatimpik-timpik pa. Sinugod ko siya sa kanyang bahay noong araw na wala kaming pasok sa trabaho. Sa sobrang galit ko ay nakipagsuntukan ako sa kanya at halos magdilim ang paningin ko. Gusto kong basagin ang kanyang pagmumuka. Mabuti na lang at dumating ang mga kapitbahay namin at napigilan nila ako sa pakikipag-away kay Hector. Pinagbantaan niya ako na magsisisi ako sa ginawa kong pag-atake sa kanya. Tumugon ako at pinagmumura ko siya. Sinabi ko lahat ng mga masasakit na bagay na ginawa niya sa akin. Partikular na lang ang pangaagaw niya sa nobya ko, pati sa paninira niya sa akin sa aming trabaho. Pinabulaanan niya lahat ng mga aligasyon ko sa kanya at sinabing hindi niya sinasadyang mahulog ang loob ni Criselda at pinili nilang pumasok sa relasyon. Humingi siya ng tawad sa akin pero hindi ko maramdaman ang katotohanan sa mga pagsisisi niya. Nagbabalat kayo lamang siya para maghugas kamay sa kanyang mga kasalanan sa akin. Wala din siyang kinalaman sa pakikisama sa akin ng aming boss sa trabaho. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya dahil alam ko na hindi siya magpapatalo at patuloy lamang siyang magsisinungaling upang mapasama ako sa paningin ng ibang tao. Umalis ako at lumabas sa kanyang bahay na puno pa rin ng hinanakit at sama ng loob. Bago pa ako makarating sa aming bahay ay nakasalubong ko si Tandang Policarpio na isang magaling na manggagamot sa aming baryo. Inanyayahan niya ako na magtungo sa kanyang bahay at meron siyang importanteng bagay na gustong ipaalam sa akin. Palingalinga pa siya sa paligid at sigurado nga walang ibang taong nakarinig ng aming usapan. Maingat siya na para bang ayaw niyang may ibang makakaalam. Tumango na lang ako at sumunod sa mga tagubilin niya. Hinayaan ko na muna siyang umuna sa paglalakad bago ako sumunod sa kanya. Nang makarating kami sa kanyang bahay, ay kaagad niyang sinaradong mabuti ang pinto at pinaupo niya ako sa mahabang lamesa bago siya nagsalita. Base sa kanyang pagsasalaysay, natagpuan si Lito ng kanyang mga kapatid na kumakain ng buhay na baboy sa di kalayuan sa tinatayuan nitong bahay. Napagtanto nila na isa na itong aswang, kaya naman nahabag sila sa kalagayan nito. Dali-dali silang humingi ng tulong sa manggagamot upang mapagaling ang kanilang kapatid. Nang makarating si Tandang Policarpio sa maliit na sirang kubo na tinitirhan ni Lito, ay napagtanto niyang mga hilaw na karne ang kinakain nito dahil sa mabahong amoy ng kubo. Kaya pala may ilang araw na din na hindi pumapasok sa trabaho si Lito sapagkat ginagamot pala ito ng manggagamot bago pa tuluyang gumaling at pumalik sa kanyang pamilya. Ipinagtapat pa kay Mang Policarpio na matagal na pala siyang niyanggaw ni Hector. Ito pala talaga ang yumanggaw sa kanya sa inuman.
Malinaw na sa akin ang lahat. Lahat pala ng mga dinadala nitong masasarap na pulutan sa aming inuman ay mga karne ng tao. Nilawayan din nito ang mga alak na tinatagay sa bawat isa, kaya wala kaming kawala sa pagiging aswang. Kaya lang pala nakikisama si Lito kay Hector ay dahil na rin sa pagbabanta at pananakot nito na kung hindi siya susunod sa anumang ipinag-uutos nito ay papatayin niya ang buong pamilya ni Lito. Lahat ng bagay na ipinag-utos ni Hector ay sinunod niya. Ultimo pagkain ng mga ligaw na hayop ay ginagawa niya. Kahit pa ang pagtulong sa panggayuma kay Criselda na labag sa kalooban niya ay pilit niya sinikmura para lang nga magawa ang mga kagustuhan ni Hector. Namuo naman ang galit sa puso ko matapos na marinig lahat ng revelasyon sa akin ni Tandang Policarpio. Ikinuyom ko ang aking kamao at namumula talaga sa matinding himutok. Mariing sinabi sa akin ni Tandang Policarpio na pagsapit ng hapon ay kinakailangan naman niyang magtungo sa bahay ng aking katrabaho na si Elmer, sapagkat nayanggaw din pala ito ni Hector. Hindi ko inaasahang aabot sa sukdulan ang kasamaan ni Hector at nagawa pa niyang kontrolin sina Elmer at Lito para mapasunod sa kanya na maiitim na plano. Napakarami pala niyang nabiktima. Masasabi ko na hindi tunay na kaibigan si Hector kung hindi oportunistang bantay sa lakay at kailangang maputol na ang ginagawa niyang karahasan sa aming lahat. Kung nalaman ko lang sana noong una na may tinatagong kasamaan ng budhi at kampo ng kadiliman si Hector, ay hindi na sana siya tinutulungang makapasok sa trabaho at maging bahagi ng buhay ko. Unti-unti niyang sinisira ang pagkatao ko at kinukuha pa niya ang mga mahal ko sa buhay. Nagkusa akong makiusap na sumama kay Tandang Policarpio sa panggagamot nito kay Elmer at pumayag naman siya dahil gusto niyang makatulong sa aming magkakatrabaho. Pero bago pa niya ako pauwiin sa aming bahay, ay nagawa niyang gamutin ako upang makatiyak na walang bahid ng anumang pangyayanggaw ang aking buong katawan. May pinaunom siya sa aking likido na may halong lana. Napatuwal ako ng ilang beses at may kaunting malapot na itim na likidong lumabas sa palanggana. Bumilib sa akin si Tandang Policarpio sapagkat matibay ang katawan ko at resistensya sa pananggalang sa mutya ng aswang. Sa totoo lang ay hindi ako mahilig mamulutan sa tuwing nagiinuman. Sadyang matibay ang sikmura ko sa alak at hindi rin ako basta-basta nalalasing. Ang isa pa na pinagtataka ko ay kung bakit hindi ko napansin na nilawayan ni Hector ang tagayan ng alak o di kaya ay dinasalan niya ang alak. Marahil ay gumamit siya ng tagabulag upang malinlan niya ako at hindi ko mahalata na isa pala siyang manlalason. Pero bagamat nakaligtas ako sa pangyayanggaw ay meron pa rin mga agimat at pangontrang ibinigay sa akin si Tandang Policarpio. Tulad ng lana, kalmendigera at maging makabuhay. Nagpasalamat ako sa kanya at nagplano na muna kami sa oras at sa lugar ng tagpuan sa darating na hapon bago ako umuwi sa aming paaralan. Nang makabalik ako sa aming bahay ay walang habas kong sinalaysay sa aking mga magulang ang kawalang hiyaan ni Hector at kung paano niya nayanggaw kami magkakatrabaho, pati na rin ang pangaagaw niya kay Criselda. Lubos ang galit ng aking mga magulang. Kaibigang putik daw si Hector at mukhang ginamit lang niya ako para sa personal na interes. Kaya naman nakabuo na ako ng ideya para mapabagsak ko siya at bumalik ang pagmamahal sa akin ni Criselda. Dumating ang hapon. Magkasabay kami nagtungo ni Tandang Policarpio sa bahay ni Elmer at doon ay nasaksihan ko ang kalunos-lunos na sinapit ng aking katrabaho. Malaki na ang pinagbago ng kanyang muka. Bumagsak na rin ang kanyang pangangatawan at malapit na siyang naging isang halimaw na pumapatay at nananakit ng ibang tao. Mabuti na lang at mas malakas ang taglay na kapangyarihan ng matandang manggagamot. Napataob nito ang aswang na bumabalot sa pagkatao ni Elmer. Napakatagal nang naging ritual at halos manghina ang buong katawan ni Elmer. Humigit kumulang 2 oras ang inilaan ni Tandang Policarpio bago huminahon at bumalik sa katinuan itong si Elmer.
Minabuti na muna siyang matulog ng mahimbing upang makapagpahinga. Iniwanan ni Tandang Policarpio ng mga halamang gamot ang pamilya ni Elmer bago ito umalis, pero hindi siya dumiretso sa kanyang bahay. Pagkos ay pinakiusapan ko siya na kung maaari namin puntahan si Criselda upang matanggal ang gayuma dito ni Hector. Nagpasalamat ako sa walang sawang serbisyo ni Tandang Policarpio. Nakarating kami sa bahay ni Criselda at halos ipiktabuyan niya ako dahil ayaw niyang makita ang aking pagmumuka. Kahit ang mga magulang ni Criselda ay naawa sa kalagayan ko, kaya pinilit nilang hikayatin si Criselda na makipag-usap sa akin ng maayos at huwag magpadala sa mga salita ni Hector. Hindi rin kasi sila boto kay Hector, lalo pat ipinagtapat namin sa kanila ni Tandang Policarpio na ginayuma at pinaibig lang ni Hector si Criselda para agawin sa akin. Napansin ko na malakas ang kapangyarihang ginamit ni Hector kay Criselda. Kulang na lang ay mabaliw sa pagmamahal ang aking nobya. Halos kamuhian niya ako at isumpa na para bang wala kaming pinagsamahan. Nung una ay ayaw maniwala ni Criselda. Sarado pa rin ang kanyang isip, pero kinalaunan ay pumayag na din siyang magpagamot kay Tandang Policarpio nang bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo at panghihina ng katawan. Habang sinasagawa ang ritual ay lumabas mula sa tawas na talagang ginayuma ng isang binata itong si Criselda dahil sa labis na pagkahumaling niya rito. Walang iba kung hindi si Hector. Halos mawalan ng malay si Criselda habang umuusal ng dasal si Tandang Policarpio. Marahil ay hindi niya na nakayanan ang matinding epekto ng kontra-gayuma. Makalipas ang ilang minuto ay nagising si Criselda at nagulat kaming lahat nang wala siyang maalala sa pag-ibig niya para kay Hector at ako ang una niyang tinawag bilang kanyang nobyo. Masayang masaya ang puso ko sapagkat bumalik na ang pinakamamahal kong babae. Ganoon na lang ang pasasalamat ko kay Tandang Policarpio sapagkat naibalik niya sa kaayusan ang lahat. Isang bagay na lang ang dapat kong paghandaan. Kailangan magtuos kaming dalawa ni Hector at pagbayaran niya lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Pinaghandaan kong mabuti ang mga kasunod na hakbang. May ilang araw din siyang hindi pumapasok sa trabaho simula nang naganap ang insidente sa pagitan naming dalawa. Bumalik na din ang tiwala sa akin ng boss namin at hindi na mainit ang ulo niya sa akin sa lahat ng ginagawa ko na kontraksyon. Nanumbalik ang mabuti naming pagsasamahan ng mga katrabaho ko, gayon din ang aking boss, at wala na rin ako napapansing hiwaga sa bawat isa sa amin. Lumipas ang 2 araw at napadaan ako sa may bahaging kakahuyan kung saan ako nag-uuling. Pababa na sana ako para makauwi sa aming bahay nang makarinig ako ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak buwat sa kalangitan. Napatingala ako at may napansin akong bultong bumagsak sa kalupaan. Inisip ko na baka isang malaking ibon lang yun, ngunit nagkamali ako. Namataan ko sa di kalayuan ng isang mabalahibong nilalang na may mapupulang mga nagbabagang mga mata, mahabang dila at makapal na buhok. Walang duda na aswang iyon at papalapit siya sa aking direksyon. Inilabas ko ang dala kong itak, gayon din ang ibinigay na makabuhay ni Tandang Policarpio. Palagi ko iyong dinadala sa tuwing ginagabi ako sa pag-uwi sapagkat nararamdaman ko na darating ang panahon na magtutuos kami ni Hector. Sumalida ang aswang pero mabilis akong nakailag. Hindi nga ako nagkamali dahil pamilyar ang figura ng aswang. Siya nga si Hector at iyon ang magandang pagkakataon na nagkita kami muli. Binulyawan ko siya at sinabi ko lahat ng mga hinanakit ko sa kanya. Sinumbatan ko siya sa masasamang ginawa niya sa akin. Pero tumawa lang siya ng malakas na para bang ginawang biro lahat ng aking mga sinabi. Wala siyang konsensya at akmang pasugod pa siya sa akin upang kalmutin ako, pero humanda ako sa kanyang pag-atake at pinasiwas ko ang makabuhay pati na rin ang itak. Nagkaroon siya ng hiwa sa tagiliran ng itak at nagkaroon ng sugat sa kanyang balikat at hita dulot ng hagupit na makabuhay. Bukod pa doon ay nilabas ko ang kumukulong lana, binuksan ko ang takip at sinaboy ko sa mukha niya. Nasunog ang kanyang kaliwang pisngi. Umangil si Hector ng pagkalakas-lakas at kasabay nun na
Nagliparan ang mga ibon buwat sa mga sanga ng punong kahoy. Tila nabulabog silang lahat sa malakas na ingay na aming nalikha. Balak pa sana niyang sumugod sa akin nang biglang makarinig kami ng isang ingay sa paligid. May paparating ng mga tao sa aming kinaroroonan pero hindi na bahala si Hector. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa akin hanggang sa madaplisan niya ako sa aking braso. Tinamaan ko siya sa hagupit ng makabuhay sa bandang leeg at bahagya iyong umusok. Maya-maya ay nakakita ko ng 3 kalalakihang may dalang sulo. Lumapit sila sa aming direksyon at natapatan ng liwanag ng sulo ang kabuuan ng aswang. Napasigaw silang 3 at naglabas sila ng kanilang mga tabak. Sumugod ang mga aswang pero pinagtulungan siya ng 3 kalalakihan. Napuruhan si Hector. Sa dami ng hiwa sa kanyang katawan, pumulagta siya sa lupa at nagawa niyang sunugin ng isa sa mga kalalakihan gamit ang sulo. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita ko na lang na natupok ng apoy ang buong katawan ng aswang. Humakbang at lumapit sa akin ang mga kalalakihan pagkatapos ay saka palang nagpakilala bilang mga mangangaso na naninirahan sa kakahuyan sa liblib na aming baryo. Ipinagtapat ko sa kanila na nakilala ko ang naturang aswang at kinailangan ko na mag-uuling sa kakahuyan para may magamit sa panggatong. At sa kasamaang palad ay nakaharap ko pa ang aswang sa ganoong pagkakataon. Nagpasalamat ako sa kanilang 3 at pagkatapos ay bumaba na ako sa kakahuyan. Naglakad ako patungo sa baryo at inabot ko pa na walang katao-tao sa daan. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay inabutan ko na natutulog na ang pamilya ko. Kaya naman nagpalit na lang ako ng damit at naghugas ng aking sugat bago ako dumiretso sa aking silid upang makapagpahinga. Hindi ko na nagawang kumain ng hapunan sapagkat nawalan na ako ng gana. Kinabukasan naging laman ng usapan ng mga tsismosa sa aming baryo ang tungkol sa natagpuang nasunog na bangkay sa kakahuyan. Nakita ng mga tanod ang naturang nangingitim na bangkay at napag-alaman nila na iyon si Hector. Nanahimik at nagkibit-balikat na lang ako sa tunay na nangyari kahit na merong tanod na nagtanong sa akin kung may kaugnayan ako sa naturang insidente. Alam kasi niya nga nakaaway ko si Hector at may posibilidad na gumanti ako rito. Nagpasalamat na lang ako sa kanya at naniniwala sa akin ang mga tanod. Wala namang ibang naghinala sa akin ng mga tao. Meron palang ibang mga nakakaalam na aswang si Hector, kaya imposibleng ako lang ang maaaring responsable sa kamatayan nito. Dumiretso ako sa bahay ni Tandang Policarpio at ipinagtapat ko sa kanya ang katotohanan. Siya ay nasorpresa pero kahit papaano ay nakita ko ang kagalakan sa kanyang muka. Masaya siya sa balitang namatay na ang aswang at hindi na ito makakapaghasik ng lagim sa aming baryo. Matagal na naging usap-usapan ang tungkol sa pagkamatay ni Hector, pero hindi nagtagal ay unti-unti ring nawala ang mga paniniwala at kwento ng mga tao tungkol dito. Halos nabaon na sila sa limot. Dumating ang araw ng pagtatapos ng aming kontrata sa construction. Minabuti ko na lang na makipagsapalaran sa ibang lugar upang matulungan ang aking pamilya, lalo pat nakatapos na sa sekundarya ang aking bunsong kapatid. Tinulungan ako ng kumare ng aking ina na may pasok sa Maynila bilang hardinero at sa kasamahan sa bahay ng isang mayamang pamilya. Pumayag na ako sapagkat malaki ang inaalok na pera sa akin na buwan-buwan. Makakatulong iyon upang maipagpatuloy ng kapatid ko ang kanyang pag-aaral at hindi na mahirapan ang mga magulang ko sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Kaya kahit malayo ay sumugal na ako at hinanap ang aking kapalaran. Nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Crisilda kahit napalayo na siya sa akin. Tilang paglaro ang tadhana sapagkat nakasama ko pa si Lito sa mansyon na pinagtatrabahuhan ko. Inirekomenda pala siya ng kanyang tiyahin na nagbakasyon sa aming baryo at eksaktong doon din mismo siya nakapagtrabaho. Lubos ang aking kasiyahan at nakasama kong muli ang isa sa mga kasamahan ko sa construction.
Kaya naman panatag ang loob ko sapagkat meron akong kaibigan at kakilala na nakakasama ko sa araw-araw. Hindi nagtagal ay nagbunga ang pagmamahal namin ni Crisilda. Nabuntis ko siya noong umuwi ako sa aming baryo sa tuwing humihingi ako ng bakasyon sa aming amo. Mabuti na nga lang at malaki na ang naipon ko at matutulungan ko na rin na matapos na sa pag-aaral sa kolehiyo ang aking kapatida. Napaayos na rin namin ang aming bahay. Hindi na kami nakatira sa isang baro-barong bahay, kung hindi bunggalong uri ng bahay na. Hindi na rin masasabing liblib ang aming baryo sapagkat nawala na halos lahat ng mga hiwaga at kababalaghan. Naglaho ang madadamo, madidilim na mga talahiban. Dumami ang populasyon ng mga tao. Nagkaroon ng maraming industriya, construction at mga gusali na nagbigay ng malalaking oportunidad upang magkaroon ng magandang trabaho ang mga residente. Matapos na makapanganak ni Criselda ay nagplano na kami na magpakasal. Umukod kami ng bahay at nag-resign na din ako sa trabaho. Naghanap na lang ako ng ibang trabaho sa aming lugar at maswerte naman akong nakahanap ng maayos at permanenteng trabaho. Hindi na rin kami pinapabayaan ng Diyos at naging maganda naman ang takbo ng aming buhay. Sa kasalukuyan ay nasa matandang edad na ako pero malakas pa rin ang aking pangangatawan. Tahimik na kami namumuhay ng aking pamilya sa baryong aking kinalakhana. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana ay kinapulutan ito ng aral ng mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Juliana.